Ang kapal ng mukha mong bastusin ng nanay ko, sigaw ni Dante, ang aking asawa, habang inihahampas ang isang mabigat na seramik na bandehado sa aking ulo sa gitna mismo ng isang salo-salo ng pamilya. Ang kasalanan ko? Ang pagtanggi kong bigyan ng kanyang ina ng 75,000 piso na buwanang sustento at ang pagtanggi kong ilagay ang pangalan niya sa titulo ng aking condominium na binili ko gamit ang sarili kong pinaghirapang pera. Tumayo ako sa gitna ng katahimikan at sinabing, wala kang kaide-ideya sa kung ano ang pumasok sa isip mo para gawin iyan. Sa mga salitang iyon, namutla ang mukha ng lahat ng naroroon. Bago ko simulan ang kwentong ito, humihingi ako ng pabor na i-like ninyo ito at mag-subscribe. Salamat. Upo kayo at maging komportable. Tiningnan ko ang mga basag na piraso ng bandehado sa aking paanan at naramdaman ko ang mainit na dugong umaagos sa aking pisngi. Natigilan ang mga bisita, hawak pa rin ang kani-kanilang mga baso. Ang aking biyenan na si Aling Belen ay pumapalakpak at natutuwa pa. Nanlilisik ang mga mata ng asawa kong si Dante habang nakatingin sa akin pababa, ang kanyang mukha ay baliw sa galit. Hindi ko man lang siya makilala. Kaninang umaga lang, akala ko magiging normal na handaan ito para sa kanyang kaarawan. Kahapon lang, umaasa pa rin akong maayos ang lahat. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa kanyang walang emosyon at malalamig na mata, naintindihan kong tapos na ang lahat. Kung ano ang mangyayari mula sa sandaling ito ay magpapabago sa buhay ko habang buhay. Ngunit para maintindihan kung bakit ako nakaupo sa sahig ng sarili kong apartment na may putok sa ulo at may bakal na kalmado sa aking puso, kailangan nating bumalik 2 taon ang nakalipas. 2 taon na ang nakararaan, ako ay isang masayang babaeng malapit ng ikasal. Ako si Clara Macaraeg at si Dante ay si Dante Velez. Nagkita kami sa isang pagtitipon ng mga profesional sa isang eleganteng restaurant sa Bonifacio Global City. Si Dante ay isang sales manager sa isang partner na kumpanya at ako naman ang director of sales sa isang malaking korporasyon. Sa unang tingin, tila siya na ang lalaking hinahanap ko buong buhay ko. Maaasahan, kalmado, at malambing. Hindi siya sobrang gwapo, ngunit mayroon siyang napakainit na presensya. Hindi siya mayaman, pero nagbigay siya ng pakiramdam ng kasiguraduhan. Niligawan niya ako ng napakaromantiko. Laging may bulaklak sa bawat labas namin, at may mga hapunan tuwing Biyernes. Pinapansin niya ang maliliit na detalye. Natatandaan niyang gusto ko ng mga puting rosas, hindi pula, at alam niyang ayaw na ayaw kong nalilate. Pinagbubuksan niya ako ng pinto ng kotse, inaalalayan ako sa aking gamit, at hinahatid ako hanggang sa mismong pinto ng bahay ko. Kakagaling ko lang noon sa isang mahabang 5 taong relasyon, sa isang lalaking walang respeto sa akin. Laging minamaliit ng ex ko ang tagumpay ko sa trabaho, at tinuturing ang sweldo ko na parang pinagsasaluhan naming pitaka. Kahit barya lang ang kinikita niya, iginigiit niyang iwan ko ang karera ko para magkaanak, habang inuubos niya ang gabi niya sa inuman kasama ang mga barkada niya. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob na iwan siya, hindi man lang niya ako pinigilan. Nagkibit balikat lang siya at nangutya. Gawin mo ang gusto mo. Tingnan natin kung may magkagusto pa sa iyo kapag 30 ka na. Inabot ako ng 6 na buwan para buuin ulit ang sarili ko pagkatapos noon. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho para tumigil sa pag-iisip. Nagpa-therapy ako at natutunang magtiwala ulit sa mga tao. At saka dumating si Dante. Parang paglabas mula sa isang mamasamasang bodega patungo sa sariwang hangin. Hinangaan niya ang tagumpay ko. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya ako at ipinagmamayabang niya sa mga kaibigan niya kung gaano katalino at kaganda ang kasintahan niya. Binuksan ko ang puso ko, bumalik ang enerhiya ko, at naniwala ulit ako sa pag-ibig. Nagmamay-ari ako ng isang magandang 2-bedroom condominium sa Rockwell, Makati. Binili ko ito ng mag-isa. Sa edad na 28, tinitipid ang bawat sentimo mula sa sweldo at bonus ko. Hindi naging madali. Nagtrabaho ako ng 6 na po, minsan 70 oras sa isang linggo na walang bakasyon at walang libreng katapusan ng linggo. Nagtipid ako sa lahat. Bumibili lang ako ng mga damit kapag nakasale. Nagbabaon ako ng sarili kong tanghalian sa trabaho at hindi kailanman nag-book ng grab car. Bawat buwan, tinatabi ko ang kalahati ng sweldo ko. Tumulong ang mga magulang ko sa abot ng kanilang makakaya, ngunit ako ang nag-ipon ng pinakamalaking bahagi ng down payment. Kumuha ako ng 15 taong housing loan na nagawa kong bayaran sa loob lamang ng 7 taon. Bawat sobrang bayad sa principal ay maliit kong tagumpay. Nang mabayaran ko ang pinakahuling hulog at makuha ko ang cancellation of mortgage mula sa bangko, umiyak ako sa tuwa. Akin ang kondo, malaya sa utang at pananagutan.
Ito ang aking kuta, ang aking kalayaan, ang pinakamalaking tagumpay ng buhay ko. Bawat kwadradong talampakan ay basang-basa ng aking pawis at paghihirap. Natatandaan kong ako mismo ang nagpintura ng mga pader hanggang 3:00 ng madaling araw dahil hindi ko kayang magbayad ng mga trabahador. Natatandaan kong bumili ako ng mga segunda manong gamit sa Facebook Marketplace, inayos ang mga ito, pininturahan, at nagtanim ng mga bulaklak sa balkonahe. Ito ang mundo ko, isang lugar kung saan pakiramdam ko ay ligtas ako. Umuupa si Dante ng isang maliit at masikip na apartment sa Cainta. Sabi niya nag-iipon daw siya para sa sarili niyang bahay, pero mabagal ang usad. Katamtaman lang ang sweldo niya, pero marami siyang gastusin. Pagkatapos magbayad ng 25,000 piso para sa upa, halos wala nang natitira para sa pang-araw-araw niyang buhay. Hindi iyon naging problema sa akin. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ng bahay. Naranasan ko rin iyon at alam ko kung gaano kahirap mag-ipon ng pera sa ekonomiya ngayon. Wala ako kay Dante dahil sa pera. Mabait siya, malambing, at maunawain. O ganoon ang akala ko. Nang mag-alok siya ng kasal pagkatapos ng 8 buwang pagdidate, pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Nakaupo kami sa eksaktong parehong restaurant kung saan kami unang nagkita. Lumuhod si Dante sa gitna ng silid at naglabas ng isang maliit na kahon. Isa itong simpleng singsing na walang naglalakihang diamante, pero wala akong pakialam. Sumagot ako ng oo, umiiyak sa tuwa. Sa wakas, magkakaroon na ako ng totoong pamilya. Sa wakas, hindi na ako mag-iisa. Nagpasya kaming wag nang magkaroon ng malaking kasal at sa halip ay magkaroon na lamang ng simpleng seremonya sa City Hall. Wala sa aming dalawa ang may enerhiya para sa isang handaan na may 100 bisita na aabot hanggang madaling araw. Wala rin kaming pera para doon. Mas ginusto naming mag-ipon para sa isang honeymoon sa El Nido. Inimbitahan lang namin ang aming mga magulang at ilang malalapit na kaibigan. Nagsuot ako ng simpleng puting damit na nabili ko ng yari na, at nagsuot si Dante ng sando at barong na karaniwan niyang sinusuot sa trabaho. Ang lahat ay simple ngunit totoo. Ang unang senyales ng problema ay lumitaw bago pa man ang kasal. 2 linggo bago ang seremonya, nakaupo kami sa aking kusina at pinag-uusapan ang mga gagawin sa bahay. Sino ang magbabayad ng mga bill, mga grocery, paano natin hahatiin ang mga gawaing bahay? Bigla na lang nagbitiw ng mabigat na salita si Dante. Pakinggan mo ako, Clara. Naisip mo ba na ilagay ang kondo sa pangalan nating dalawa pagkatapos ng kasal? Alam mo na, para maramdaman kong sa akin din ang bahay na ito. Ang tumira bilang isang saling pusa sa bahay mo. Medyo nakakailang. Tumawa ako. Iniisip na nagbibiro siya. Dante, ito ang sarili kong ari-arian bago pa tayo makasal. Sa mata ng batas, mananatili itong akin. Kahit pagkatapos nating makasal. Pero titira ka rito kasama ko. Magiging tahanan natin ito. Tumango si Dante at ngumiti. Ngunit may nahagip akong dumaan sa kanyang mga mata. Isang anino ng pagkabigo. Marahil ay pagdaramdam. Sinubukan kong huwag bigyan ng malalim na kahulugan. Lahat naman ay nai-stress bago ang kasal. Marahil gusto lang niyang maramdaman na siya ay tunay na haligi ng tahanan, hindi isang bisita. Gayunpaman, isang bahagyang pagkabalisa ang bumaon sa aking puso na parang salubsob. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Hindi niya ako pinilit. Nagtanong lang siya. Normal lang naman sa isang lalaki na gustuhing maramdaman na siya ang lalaki sa bahay, hindi ba? Gumawa ako ng mga palusot para sa kanya sa aking isipan at bumalik sa paghahanda para sa kasal. Naganap ang seremonya sa isang mainit na araw ng Setyembre, kasama lamang ang aming pamilya at malalapit na kaibigan. Bumiyahe pa ang mga magulang ko mula sa Lipa. Ang aking ina, si Lorena, ay isang retiradong guro sa pampublikong paaralan at ang aking ama, si General Ricardo Macaraeg, ay isang retiradong general sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Matangkad, malakas ang pangangatawan na may perpektong tindig ng isang militar. Siya palagi ang aking simbolo ng lakas at suporta. Siya ang nagturo sa akin na huwag kailanman sumuko at mahigpit na ipagtanggol ang aking mga karapatan. Dumalo sa kasal ang ina ni Dante na si Aling Belen, kasama ang kanyang kaibigan na si Tita Babs. Pumanaw ang ama ni Dante dahil sa atake sa puso 5 taon na ang nakalipas. At simula noon, mag-isang namuhay si Aling Belen sa isang maliit na apartment sa Project 4. Siya ay 60 taong gulang. Nakakatanggap siya ng maliit na pensyon mula sa SSS na humigit kumulang 8,000 piso at pasikretong naglalabada at naglilinis ng bahay
sa isang malapit na subdivision 3 beses sa isang linggo. Hindi naman siya nagugutom, ngunit tulad ng palagi niyang inuulit, halos hindi niya mapagkasya ang pera. Nang una kaming magkita, mukhang normal na matandang babae si Aling Belen. Medyo mareklamo at pakialamera, pero sa kabuuan ay walang masamang intensyon. Gayunpaman, sa buong tanghalian ng kasal, hindi siya tumigil sa pag-iyak. Nako, ang hirap mabuhay ng mag-isa. Salamat sa Diyos at nakahanap ang aking Dante ng ganoong kabuting asawa. Pinunasan niya ang mga peking luha gamit ang isang tissue, at panay ang bigay sa akin ng mga kakaiba at nagkukwentang tingin. Ngumiti lang ako. Wala akong kaide-ideya kung ano ang ibig sabihin ng salitang mabuti sa diksyonaryo ng aking biyenan. Inisip kong masaya lang si Aling Belen para sa kanyang anak at tinuturing akong isang kaibigan. Ipinangako ko sa sarili ko na pakikitunguhan ko siya ng maayos, dadalawin ko siya ng madalas, at tutulungan siya. Pagkatapos ng lahat, siya na lang ang pamilya ni Dante. Pagkatapos ng tanghalian, lumipad kami para sa isang linggo sa El Nido. Ito ang perpektong honeymoon. Nagpatan kami sa dalampasigan, lumangoy sa dagat, at nagtalik buong gabi sa aming kwarto sa hotel. Si Dante ay malambing at mapusok. Masaya ako. Sa wakas, may pamilya na ako. Ang unang 3 buwan ng aming kasal ay napakasaya. Lumipat si Dante sa akin pagbalik na pagbalik namin. Dumating siya bitbit ang 2 maleta, ilang damit, sapatos, isang laptop, at ilang libro. Mabilis niyang itinapon ang natirang gamit mula sa kanyang apartment. Bakit pa magbabayad ng upa kung mayroon tayong ganito kagandang lugar? Sabi niya, habang hinahalikan ang aking noo. Namuhay kami tulad ng anumang bagong kasal. Bumili kami ng bagong sofa, magkasamang nagsabit ng mga nakakuwadrong litrato, pumili ng mga bagong kurtina. Nagmungkahi si Dante ng kaunting pag-aayos sa mga muebles, at pumayag ako. Tuwing Sabado ng gabi, nanonood kami ng mga pelikula sa ilalim ng kumot. At tuwing Linggo, naglalakad-lakad kami sa BGC, umiinom ng mamahaling kape, at nag-enjoy sa syudad. Nagtatrabaho pa rin ako ng puspusan. Ang aking posisyon bilang direktor sa isang napaka-kompetitibong industriya ay hindi nagpapahintulot ng maluwag na schedule. Umaalis ako ng bahay ng alas 8 ng umaga at umuuwi ng alas 7 ng gabi, minsan alas 9 ng gabi. Ginagabi rin si Dante sa trabaho, ngunit mas hawak niya ang oras niya. Minsan, mas nauuna siyang umuwi at bumibili ng litson manok sa Andox of frozen siomai. Minsan naman, nag-order ako sa mga diet food delivery para hindi na kami mag-aksaya ng oras sa kusina. Wala sa amin ang may lakas o kagustuhang magluto ng marangyang hapunan araw-araw. Pareho kaming nagtatrabaho. Pareho kaming pagod. Mukhang ganap na normal ito. Ang sweldo ko ay higit pa sa doble ng kay Dante. Nag-uuwi ako ng humigit kumulang 350,000 piso net kada buwan. Siya naman ay nag-uuwi ng 80,000 piso. Hindi naman parang naiinggit si Dante dahil doon. Nagkasundo kaming hatiin ang mga grocery at bayarin sa kuryente at tubig ng pantay. Alam kong malaking bahagi ito ng kanyang kinikita, ngunit pagkatapos bayaran ng kanyang hati sa aming mga gastusin, marami pa rin siyang natitira para sa sarili niya. Hindi siya nagreklamo. Sabi niya ay malapit na siyang makatanggap ng promotion at dagdag sahod. Isang buwan pagkatapos ng kasal, nagsimulang dumalaw si Aling Belen. Noong una, dumadaan siya minsan sa isang linggo tuwing Sabado. Sasalubungin siya ni Dante ng may labis na tuwa, pauupuin sa sofa, at ipagtitimpla ng kape. Sinubukan ko ring maging mabuting may bahay. Bibili ako ng mga tinapay sa bake shop, maghahanda ng lamesa, magtatanong tungkol sa kalusugan niya. Uupo si Aling Belen ng 2 oras. Magkukwento tungkol sa buhay niya, magrereklamo tungkol sa maliit niyang pensyon sa SSS, sa kanyang mga kapitbahay, sa sakit ng likod niya, at pagkatapos ay aalis. Mukhang natural lang ito. Namimiss ng isang ina ang kanyang anak, at gusto siyang makita. Walang problema doon. Ngunit pagkaraan ng isang buwan, mas naging madalas ang mga pagbisita. Nagsimulang pumunta si Aling Belen ng 2 beses sa isang linggo, pagkatapos ay tuwing makalawa, hanggang sa naging halos araw-araw na, palaging walang pasabi. Uuwi akong pagod mula sa trabaho, at makikita ko ang biyenan ko na nakapangalumbaba sa kusina. Nariyan ka na pala, Clara, sasabihin ni Aling Belen, na hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang tasa. Pumunta ako para ipagluto ang Dante ko ng totoong sabaw. Puro kayo kumakain ng mga basurang galing sa mga plastik na lalagyan. Sa una, tiniis ko iyon ng tahimik. Ayokong magkaroon ng gulo sa simula ng aming pagsasama. Tatango ako,
pupunta sa banyo para maligo at magbibihis, ngunit lumalaki ang inis ko. Nagsimulang buksan ni Aling Belen ang refrigerator at pinupuna ang laman nito. Dante, anak, bakit ang payat-payat mo? Iiyak siya habang naglalabas ng mga yogurt at nakapak na pagkain. Clara, ining, hindi ka man lang nagluluto. Kailangan ng lalaki ng totoong hapunan. Nagpapakahirap siya sa trabaho. Kailangan niya ng lakas. Hindi itong mga damo at karton. Umuuwi ako pagkatapos ng 12 oras na araw sa mundo ng korporasyon. Kumikita ako ng doble kaysa sa asawa ko at nag-aambag ng pantay sa badyet ng pamilya. Sa totoo lang, ako ang sumasagot sa halos lahat ng malalaking gastusin. Hindi kailanman nagreklamo si Dante tungkol sa kawalan ng lutong bahay. Kinakain niya kung ano ang mayroon kami. Ngunit para kay Aling Belen, isa itong krimen. Noong panahon ko, hindi nakaupo lang ang mga babae. Kumikinang ang bahay. Busog ang lalaki. Dapat laging may kare-kare o sinigang sa lamesa. Nagsermon siya habang humihigop ng kape. Pero ikaw, Clara, isa kang malaking negosyante. Mas mahalaga ang karera mo. Pamilya dapat ang inuuna. Uupo lang si Dante at kakainin ng nabiling salad na walang sinasabi kahit isang salita. Nagngit-ngit ako at nanahimik din. Ayokong makipag-away. Umasa akong lilipas din ito. Natatahan siya at maiintindihang matanda na ang anak niya. Sa kasamaang palad, may ibang plano si Aling Belen. Sunod na dumating ang mga pagpaparinig tungkol sa pera. Noong una, nahihiya pa at halos hindi napapansin. Naku, naubusan ako ng gamot sa high blood at sa susunod na linggo pa ang pensyon ko. Buntong hininga ni Aling Belen habang nilalabas ang walang lamang bote ng gamot mula sa kanyang bag. Anak, hindi mo ba matutulungan ang nanay mo? Kailangan ko ng 5,000 para sa botika. Siyempre, tumulong si Dante. Ilalabas niya ang kanyang pitaka at bibigyan ng pera ang nanay niya. 5,000, 10,000, 15,000. Hindi ako tumutol. Nanay niya iyon. May karapatan siyang suportahan ito. Totoong maliit lang ang kinikita niya. At sa edad na 60, hindi mahuhulaan ang kalusugan. Natural na bagay ang pagtulong sa mga magulang. Ngunit lumaki ang mga halaga. 3 buwan pagkatapos ng kasal, lantaran ng humihingi ng suporta si Aling Belen. Dante, kailangan ko agad ng 15,000. Sumabog ang tubo sa banyo at nananaga ang tubero. Pagkatapos naging 10,000 para sa bagong electric fan dahil sira na ang luma. Pagkatapos 25,000 dahil nasira ang luma niyang TV. At pagkatapos isa pang 8,000 para sa bagong rubber shoes, nagsimulang mabaon sa utang si Dante. 80,000 ang inuuwi niya. Ginagastos niya ang kalahati sa mga pinagsasaluhang gastusin. Idagdag pa ang kanyang pamasahe, pagkain sa labas, mga damit, at bukod pa rito, palagi siyang nag-aabot sa nanay niya ng libu-libong piso. Nagsimula siyang mangutang sa mga katrabaho at umutang sa mga pautang. Isang gabi, 4 na buwan matapos ang kasal, lumapit sa akin si Dante habang tinatapos ko ang isang quarterly report sa aking laptop. Clara, pwede mo ba akong pautangin ng 30,000? Nangako ako kay nanay na babayaran ko ang mga gamot niya at mag-aambag ako sa pambayad sa kuryente. At sed na ako. Sa 1 linggo pa ang sweldo ko. Inangat ko ang tingin ko mula sa screen. Dante, naiintindihan mo ba na binibigyan mo ang nanay mo ng 50,000, minsan 80,000 sa isang buwan, nang walang pag-aalinlangan? Sa tingin mo ba normal iyan? Nanay ko siya. Nahihirapan siya. Sagot niya, umiiwas sa aking tingin. May pensyon sa SSS ang nanay mo at may raket siya. Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na nakakaraos siya. At ano ang gusto mong gawin ko, hayaan na lang siya sa kangkungan. Patay na ang tatay ko. Ako na lang ang mayroon siya. Utang na loob ko sa kanya lahat. Hindi ko sinasabing pabayaan mo siya. Sinasabi ko lang na ang ibigay sa kanya ang bawat sobrang piso na mayroon ka ay isang kalabisan. Nababaon ka sa utang dahil diyan. Papautangin mo ba ako o hindi? Nagngit-ngit ang mga panga ni Dante. Bumuntong hininga ako. Ibinigay ko sa kanya ang 30,000 para lang walang gulo. Nang sumunod na buwan, humingi ulit ng 25,000. Alam kong pagkakamali iyon, pero hindi ko alam kung paano ito patitigilin. Lalong nagiging nerbyoso at madaling magalit si Dante. Sasabog siya sa maliliit na bagay at magdadabog. Nararamdaman kong nabubulok na ang relasyon namin mula sa loob. Mas dumadalas ang pagbisita ni Aling Belen, at bawat pagbisita ay nagtatapos sa paghingi ng pera. 6 na buwan pagkatapos ng kasal, nilabas ni Aling Belen ang matinding armas. Araw iyon ng Sabado.
Pumunta si Dante sa opisina para sa isang mahalagang meeting sa kliyente. Kakagaling ko lang sa gym at plano kong magbabad sa bathtub, nasusundan ng pagbabasa ng libro sa gabi. Nang buksan ko ang pinto ng apartment ko, nakita ko ang biyenan ko sa kusina. Nakaupo siya sa mesa, umiinom ng kape, at kumakain ng biskwit. Napansin kong hindi naman nasira ang kandado. May susi si Aling Belen. Siguradong ipinagawa siya ni Dante ng kopya ng patago. Clara, kailangan nating mag-usap ng seryoso, panimula ni Aling Belen. May kakaibang malamig na tono sa kanyang boses na hindi ko pa narinig kailanman. Matagal kong inisip kung paano ito sasabihin ng maayos, pero didiretsuhin na kita. Asawa ka ng anak ko. Ibig sabihin, bahagi ka ng aming pamilya. At sa isang pamilya, kailangan nating suportahan ang isa't isa. Umupo ako sa harap niya ng tahimik. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nararamdaman kong may mangyayaring hindi maganda. Mahirap mamuhay mag-isa. Pagpapatuloy niya, habang humihigop ng kape. Barya lang ang SSS. Hindi na rin ganoon kaganda ang kalusugan ko. Tumutulong si Dante. Pero sa sweldo niya, hindi sapat. Ikaw, sa kabilang banda, ay kumikita ng napakalaki. Kumikita ka ng higit sa 200,000, 350,000, Aling Belen. Pero may sarili akong, alam ko, mahigpit siyang sumingit. Kaya inaasahan kong maglilipat ka ng 75,000 piso sa akin bawat buwan. Pumayag na si Dante. Naniniwala siyang makatarungan lang ito. Natigilan ako. 75,000 piso. Napakalaking halaga niyon. Sige na, hindi mo man lang ito mararamdaman. Pagpupumilit ng biyenan ko, nakita ang pagkagulat sa mukha ko. May malaki kang sweldo, bayad na ang kondo. Hindi ka nagbabayad ng upa. Mayaman ka at ako ay halos hindi umaabot sa katapusan ng buwan. Aling Belen, napakalaking pera niyan. May mga gastusin din ako. Kuryente, tubig, pagkain, gas, damit, mga pampaganda. Pampaganda, tawa ni Aling Belen. Siyempre, may mga pampahid ka sa mukha, pero ang nanay ng asawa mo pwede nang mamatay sa gutom. Hindi iyon ang punto. Ang 75,000 piso ay malaking pera para sa akin. Para sa iyo, malaki. Para sa akin, pagkakataon iyon na magkaroon ng maayos na buhay. Hindi ako humihingi ng 1,000,000, isang simpleng 75,000 lang, sabi ni Dante. Papayag ka dahil mabait kang bata. Naramdaman ko ang pag-akyat ng matinding galit. Pinag-usapan ito ni Dante at ng nanay niya ng palihim at pinangako pa sa kanya ang pera ko nang hindi man lang tinatanong ang opinyon ko. Pag-iisipan ko ito, malamig kong sinabi, at kakausapin ko ang asawa ko. Ano pa ba ang dapat pag-isipan? Tinaasan ako ng boses ni Aling Belen. Ang isang mabuting manugang ay hindi na nag-iisip. Tumutulong na lang siya agad. Tingnan mo ang manugang ni Babes. Isa siyang anghel, hindi lang babae. Ginagawa niya ang lahat para sa biyanan niya. Binibigyan siya ng pera, binibili ng mga regalo, dinala pa siya sa isang resort sa Balesin. Ikaw, huminto siya at nakangusong tumingin ng makahulugan. Tumayo ako. Aling Belen, pagod ako. Tapusin na natin ang usapang ito. Na insulto. Kinuha ng biyenan ko ang mga gamit niya at umalis na padabog ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa kusina, nanginginig sa kaba. Kumukulo ang dugo ko sa galit. 50,000, 75,000 kada buwan. Kalokohan. Nang gabing iyon, umuwi si Dante galing sa trabaho. Hindi ko man lang siya pinaghubad ng sapatos. Dante, pumunta rito ang nanay mo. Nanghihingi siya ng 75,000 kada buwan sa akin. Alam mo ba ito? Tumaas ang mga kamay ni Dante na parang nagtatanggol sa sarili. Clara, nagtanong sa akin si nanay. Sabi ko kakausapin kita. Inisip kong hindi mo iisiping malaking bagay iyon. Hindi malaking bagay ang pagbigay sa kanya ng 75,000 buwan-buwan. Nasiraan ka na ba ng ulo? May pera ka naman, Clara. Hindi ka naman mababang karote. Hindi ito tungkol sa pagkabangkarote. Napakalaking pera niyan. Nahihirapan si nanay. Nag-iisa siya. Nakita mo kung paano siya mamuhay. May pensyon ng nanay mo at may raket siya. At saka palagi mo naman siyang binibigyan ng pera. Para saan pa niya kailangan ang dagdag na 75,000? Para makapamuhay siya na parang tao? Makita ang mundo, makabili ng magandang bagay para sa sarili niya. Isinakripisyo niya ang buong buhay niya para sa akin. Nagdalawang trabaho siya para mapag-aral ako sa kolehiyo. Ngayon, pagkakataon ko na para alagaan siya. Tiningnan ko ang asawa ko at hindi ko siya makilala. Nasaan na ang makatwiran at kalmadong lalaking pinakasalan ko? Sige, bumuntong hininga ako. Pilit na inaayos ang sitwasyon. Ganito na lang.
Magpapadala ako sa nanay mo ng 15,000 buwan-buwan. Bilang pansamantala lamang hanggang sa ma-promote ka at tumaas ang sweldo mo. 15,000. Clara. Limos na lang iyan. Galit na sabi ni Dante. Hindi iyon limos. Malaking tulong na iyan. Kung gusto mo siyang bigyan ng higit pa, kunin mo sa sarili mong pera. Nag-away kami. Nag-impake si Dante. Padabog na isinara ang pinto at nagmaneho papunta sa bahay ng nanay niya sa Project 4. Bumalik siya kinabukasan ng umaga, nakasimangot at walang imik. Hindi ako nakatulog buong gabi. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong magduda sa silbi ng kasal na ito. Mula noong araw na iyon, naglilipat na ako ng 15,000 kada buwan kay Aling Belen. Tinatanggap niya ito ng may pekeng pasasalamat at nagbibitiw ng mga masasakit na salita sa tuwing mag-aabot na barya lang daw ito. Kung sino pa ang namamalimos, sila pa ang mapili. Sasabihin niya na tila isang reynang inapi. Nanatiling tahimik at matipid magsalita si Dante. Lalong bumigat ang atmosfera sa bahay araw-araw. Halos hindi kami nag-uusap. Sa gabi, nakaupo kami sa kani-kanyang sulok. Ako sa laptop ko, si Dante sa kanyang telepono. Nawala na ang paglalambingan. Ang mga halik sa umaga ay naging bahagi na lang ng nakaraan. Naging dalawang estranghero kami sa iisang bubong. Hindi na matiis ang mga pagbisita ni Aling Belen. Ginamit niya ang kopyang susi niya at naglalakad papasok sa apartment na parang siya ang may-ari kahit anong oras. Uuwi ako mula sa trabaho at makikita siyang naghahalungkat sa aking mga kabinet. Nariyan ka na pala, sasabihin niya. Tinitingnan ko lang kung ano ang kinakain ninyo. Puro kemikal at plastic. Magkaka-ulcer si Dante sa mga diet delivery mo. O kaya pupunta siya sa kwarto namin at bubuksan ang closet ko. Diyos ko, gaano karami ba ang mga damit mo? At si Dante, naglalakad suot ang mga luma at punit-punit na polo. Wala kang hiya. Kumukulo ang dugo ko, pero palaging ipinagtatanggol ng asawa ko ang nanay niya. Nanay ko siya. May karapatan siya. Huwag ka namang masyadong mahigpit. Nag-aalala lang siya. Isang araw, umuwi ako at nakitang naiba ang ayos ng buong sala. Nasa ibang dingding na ang sofa. Nasa tabi ng bintana ang upuan. At ang paborito kong carpet ay nakatupi sa sulok. Mas maaliwalas ito. Ipinagmamalaking anunsyo ni Aling Belen nang makita akong nakatayo sa pinto. Nagulat. Mas alam ko ito. May panlasa ako at maraming taong karanasan. Aling Belen, apartment ko ito. Sumabog na ako. Apartment natin? Malamig na pagtatama sa akin ng biyenan ko. Nakakatira ang anak ko rito, kaya bahay natin ito. Sinusubukan mo bang sabihin na nakikitira lang ang Dante ko rito? Pumanig na naman sa kanya si Dante. Ano ba ang problema mo, Clara? Maganda ang ginawa niya. Maayos tingnan. Pakiramdam ko ay nasasakal ako sa sarili kong bahay. At isang taon pagkatapos ng kasal, nangyari ang pinakamasama. Isa itong ordinaryong maulan na Miyerkules. Umuwi akong pagod pagkatapos ng matinding negosasyon sa isang mahalagang kliyente. Nakahiga si Dante sa bagong ayos na sofa nanonood ng basketball. Sa kusina ay nakaupo si Aling Belen kasama ang kaibigan niyang si Tita Babes. Clara, umupo ka, utos ni Aling Belen. Umupo ako. Naramdaman kong sa pagkakataong ito, hindi lang ito maliit na problema. Marami na akong tiniis, pero malapit na akong umabot sa hangganan ko. Pakinggan mo ako, seryosong panimula ni Aling Belen. Nakatira ka sa isang marangyang kondo dito, at ako nakasiksik sa isang lumang apartment na puro hagdan. Hindi patas. Ikinuyom ko ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Gusto kong ilagay mo ang titulo ng kondo na ito sa pangalan ko, o kay Dante. Hindi mahalaga kung kanino. Ang mahalaga ay hindi na ito maging sa iyo lamang at opisyal na maging conjugal property. Nagulat ako. Naramdaman ko ang malamig na kaba sa tiyan ko. Aling Belen, maayos ba ang pakiramdam mo? Paraphernal property ko ito, sa akin ito bago pa kami makasal. Ano naman? Umismid ang biyenan ko. Asawa mo si Dante. Kung ano ang pag-aari ng asawang babae, ay pag-aari ng asawang lalaki. Iyan ang batas ng Diyos at tao. Tumango si Tita Babes bilang pagsang-ayon. Tama si Belen, ang manugang ko. Agad niyang inilagay ang anak ko sa titulo ng bahay na nakuha niya sa mga magulang niya pagkatapos ng kasal. Matalinong bata. Naiintindihan niya na sa pag-aasawa, lahat ay pinaghahati-hatian. Tiningnan ko si Dante. Nakaupo siya sa sala na nakatalikod sa kusina, pero alam kong narinig niya ang lahat ng salita. Dante, naririnig mo ba ito? May sabihin ka naman? At tubiling tumayo ang asawa ko. Naglakad papunta sa kusina at nagsimulang mautal. Clara, hindi naman ito hinihingi ni nanay para sa sarili niya.
Ginagawa niya ito para sa atin, sa ating kinabukasan. Anong kinabukasan? Bahay ko ito. Binili ko ito gamit ang sarili kong pinaghirapang pera bago pa tayo makasal. Ngunit pamilya na tayo ngayon, sigaw ni Aling Belen. Wala ka bang tiwala sa anak ko? Hindi ito tungkol sa tiwala. Tungkol ito sa karapatan sa ari-arian. Wala akong ilalagay na kahit sino sa titulo. Nakangising sumabat si Tita Babes. Kaya wala kang tiwala sa kanya? Natatakot kang kukunin niya ito sa iyo? Kukunin? Sinong kukuha ng kahit ano mula sa akin? Kalokohan ito. Tumayo si Aling Belen, namumula ang mukha. Kalokohan. Ikaw na walang utang na loob, makasariling bata. Pinakasalan ka ng anak ko, nakatira siya kasama mo, at hindi mo man lang siya mabigyan ng kapirasong lugar na matatawag niyang kanya. Nakatira siya rito na parang umaasa sa limos mo. Siya ang nagbabayad ng karamihan sa mga gastusin sa bahay na ito. Ilagay mo ang pangalan niya sa titulo. Kung mahal mo siya, ilagay mo siya sa titulo. Naramdaman ko ang lubos na pagiging kalmado na bumalot sa akin, hinaluan ng purong galit. Ang babaeng ito ay hindi kailanman titigil. Pahirapan niya ako habang buhay. Hindi, sabi ko sa matigas at desididong boses. Hindi ko ililipat ang titulo kay Dante o sa iyo. Tapos na ang usapang ito. Dante? Tili ni Aling Belen. Naririnig mo ba kung paano niya tratuhin ang nanay mo? Papayagan mo ba ito? Tiningnan ako ni Dante, nag-aalangan. Clara, nagmamakaawa ako. Hindi mo ba pwedeng ilagay kahit kalahati, kahit kapiraso lang sa pangalan ko? Para lang may patunay ako na magkasama tayo rito. Hindi, kahit kapiraso. Hindi rin ang buo. Akin ito. Tapos, nagkatinginan sina Tita Babes at Aling Belen na may malamig na kislap sa kanilang mga mata. Sige, suminga ang biyenan ko mula sa kanyang ngipin. Tingnan natin kung sino ang magwawagi. Umalis sila. Ibinagsak ng napakalakas ang pinto na naglaglaga ng mga pintura mula sa kisame. Pumunta si Dante sa kwarto ng walang imik. Natulog akong mabigat ang loob. Naramdaman ng bawat ugat ko na hindi pa ito ang katapusan. Kinabukasan, umuwi ako mula sa trabaho at nakita ko ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Binuksan ko ito, kinuha ang dokumento, at namutla. Isa itong special power of attorney na notarisado para pamahalaan ang mga ari-arian ko, kabilang ang pagbebenta o paglipat nito na nakakabit sa isang deed of donation. Sa ibaba ay naroon ang pirma ko, pero hindi ko ito kailanman pinirmahan. Peke ang pirma. Naramdaman ko ang pagyelo ng dugo ko. Nakaupo si Dante sa sala at nag-scroll sa telepono niya. Dante, ano sa impyerno ito? Sumugod ako sa sala, iwinawagayway ang papel sa mukha niya. Oh, hiningi ni nanay sa akin na ipahanda ito sa kaibigan niyang notaryo publiko. Inisip kong pagkatapos ng nangyari kahapon, baka napag-isipan mo na at hindi ka natututol. Ano? Pineke mo ang pirma ko gamit ang isang nabayarang notaryo. Isang malubhang krimen iyan. Falsification of public document. Krimen iyan. Huwag kang masyadong madrama. Tumigil ka sa kasisigaw. Gusto lang ni nanay ang pinakamabuti para sa atin. Sa harap mismong ng mga mata niya. Pinunit ko ang special power of attorney at ang deed sa maliliit na piraso. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Kung gagawin mo pa ito ulit, didiretso ako sa pulis at sa piskalya. Naintindihan mo? Walang sinabi si Dante. May isang madilim at malupit na dumaan sa mga mata niya. Napagtanto kong nasa malaking panganib ako at nagsisimula pa lang ang mga problema ko. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakahiga ako sa tabi ng mahimbing na humihilik na asawa ko. Napagtatantong ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinakasalan ko, ay kayang gumawa ng krimen. Handa siyang pekein ang pirma ko at nakawin ang pinaghirapan ko sa buhay para sa sakim niyang nanay. Kinabukasan ng umaga, pagkaalis ni Dante papuntang trabaho, sinearch ko ang pinakamagandang law firm para sa family law sa Metro Manila at nagbook ng konsultasyon sa oras ng tanghalian. Si Atty. Vida Di Makulangan ay nasa 50 anyos. Nakasuot ng malinis na suit at may matatalim na mata. Pinakinggan niya ang kwento ko ng tahimik, nagsusulat sa gilid ng kanyang legal pad. Clara, malinaw ang batas natin dito sa Pilipinas. Ang kondo mo ay paraphernal property. Basta't hindi mo pinaghahalo ang pondo ninyo, mananatili itong sarili mong ari-arian. Kung sakaling magkaroon ng annulment o legal separation, walang karapatan ng asawa mo kahit katiting, kahit 1 sentimetro. Naintindihan? Nakahinga ako ng maluwag. Kaya, kung maghihiwalay kami, hindi niya ito makukuha sa akin. Hinding-hindi. Ngunit mayroong kondisyon. Inalis ni Ator.
vida ang salamin niya. Kung kusang loob o dahil sa emosyonal na pananakot, ilagay mo siya sa titulo, mawawala ito. Magiging conjugal property na ito. Pagdating sa korte, sasabihin niyang regalo iyon, patunay ng pag-ibig, at hindi mo na mapapatunayan ang kabaligtaran. At tungkol sa peking dokumentong iyon, maaari niya itong subukan ulit. Ang taong tumawid sa linyang iyon ng isang beses ay gagawin ulit iyon. Pakidokumento ang lahat. I-record ang mga pag-uusap sa sarili mong bahay. Itago ang mga resibo. Magtipon ng patunay na ikaw ang nagbabayad ng housing loan at malalaking maintenance. At sa totoo lang, bilang babae sa babae, nakakasuka ang sitwasyong ito at lalala pa ito. Maghanda ka para sa paghihiwalay. Lumabas ako ng law firm na takot pero determinado. Hindi ko ibibigay ang bahay ko kahit anong mangyari. Pagbalik ko, binuksan ko ang voice recorder sa telepono ko at iniwan ito sa lamesa. Mula noong araw na iyon, inirecord ko ang bawat pag-aaway namin. Isang linggo ang lumipas, naglunsad ulit ng atake si Aling Belen. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng mga kasama. Si Tita Babes, si Tita Susan, at ang pinsan ni Dante na si Insang Heidi. Kumalat sila sa mga sofa ko na parang isang husgado ng mga tsismosa. Pagbalik ko mula sa opisina, nanigas ako sa pinto. Clara, umupo ka, utos ni Aling Belen. Nandito kami bilang isang pamilya para pangaralan ka. Umupo ako sa upuang pinakamalapit sa pinto. Nakatayo si Dante sa kusina, nakatingin sa sahig. Pakinggan mo, Ineng, simula ni Tita Susan. Isang malaking babaeng may kulay pulang buhok. Pinag-usapan namin ito ng matagal. Hindi komportable ang pamangkin kong si Dante sa bahay mo. Tinatrato mo siyang parang aso. Ang tunay na lalaki ay kailangang maging haligi ng tahanan niya. Noong panahon ko, sumingit si Tita Babes. Walang prenup o paraphernal property. Lahat pinaghahati-hatian. Ang asawang lalaki ang ulo ng pamilya. Tingnan mo ang asawa ng anak ko, dagdag ni Insang Heidi. Payat na payat. Hindi nga nagtatrabaho, umaasa sa tulong ng gobyerno. Pero nakapangalan sa kanya ang apartment dahil kailangang may dignidad ang isang lalaki. Pinakinggan ko ang mga basurang ito. Hindi makapaniwala sa naririnig ko. Kamangmangan at purong inggit. Mawalang galang na. Pero ano ang pakialam ninyo sa apartment ko? Matigas kong tanong. Ano ang ibig mong sabihin? Pamilya tayo. Sigaw ni Aling Belen. Pinapahiya mo ang anak ko. Hindi ko siya pinapahiya. Pareho lang kami ng karapatang tumira rito, pero hindi niya makukuha ang titulo. Nagdadala ka ng kahihiyan sa pamilya natin. Ngumisi si Insang Heidi. Alam na ng lahat sa Project 4 na walang respeto ang asawa ni Dante sa kanya at tinatrato niya ang nanay nito na parang basura. Ipagkakalat namin ang ginagawa mong ito. Tumayo ako. Tama na. Tapos na ang usapang ito. Lumayas kayo sa bahay ko. Bahay natin. Sigaw ni Aling Belen. Nakatira si Dante rito. Binuksan ko ng maluwang ang pinto. Layas o tatawag ako ng pulis at guwardiya. Trespassing. Naka-speed dial ang barangay at presinto. Nagsimulang magngakngak ang mga babae, pero dahan-dahan at labag sa loob silang tumayo mula sa mga sofa. Bumulong si Tita Susan tungkol sa kawalan ng respeto sa mga nakakatanda. Huminto si Aling Belen sa may pintuan at masamang nakatingin sa akin ng may buong galit. Pagsisisihan mo ito, ikaw na. Nang sumara ang pinto, hinarap ko ang asawa ko. Hinayaan mong magtayo ng parang husgado sa sala ko. Gusto lang nilang makipag-usap. Pagdadahilan ni Dante. Naiintindihan mo ba? Tama si nanay. Dapat ilagay mo ang pangalan ko sa titulo. Magiging patas lang ito. Naramdaman kong may naputol sa loob ko. Ang pinakahuling sinulid ng pag-asa. Lumayas ka. Pumunta ka sa nanay mo ngayon din. Kailangan kong mag-isip. Galit na galit. Nag-impake ng isang bag si Dante at umalis. Bumagsak ako sa sofa at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay umiyak ako. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding pagkabigo. Gusto ko ng pamilya at ang nakuha ko ay isang kawan ng mga buitre at isang asawang parang tuta. Kinabukasan sa trabaho, nakatanggap ako ng anonymous na email mula sa isang tao sa HR sa kumpanya ni Dante. Clara, hindi ko ito problema. Pero kumukonsulta ang asawa mo sa aming mga corporate lawyer tungkol sa paghahati ng mga ari-arian o conjugal property. Naghahanap siya ng butas para makuha ang kalahati ng kondo mo. Mag-ingat ka. Dumiretso agad ako sa opisina ni Atty. Vida Di Makulangan. Walang mapapala ang asawa mo. Pananakot lang iyan. Pagpapanatag ng abogado ko. Pero bantayan mo ng mabuti ang mga dokumento mo.
Kolektahin lahat ng bank statements, bayarin sa kuryente, resibo ng condo dues, resibo ng mga gamit. Kailangan natin ng matibay na patunay na hindi siya namuhunan para palakihin ang halaga ng ari-arian mo. Nagsimula ang paninira. Tinawagan ni Aling Belen ang bawat kamag-anak. Pinalalabas na parang isang halimaw ako. Isang linggo ang lumipas, nakasalubong ko ang pinsan ni Dante na si Pinsang Tino sa SM Department Store. Sinubukan kong bumate, pero tiningnan niya ako ng nandidiri at nagpatuloy sa paglalakad. Tino, tawag ko. Wala akong sasabihin sa iyo. Sinabi sa akin ni Tita Belen ang lahat, kung paano mo siya pinalayas, kung paano mo inabuso ng emosyonal si Dante, sakim ka sa pera. Tumalikod siya at naglakad papunta sa mga cashier. Sa isang pagtitipon ng pamilya na inihanda ng isa pang tita, na halos pilitin akong daluhan ni Dante, naramdaman kong parang may sakit na nakakahawa ako. Bulungan ang lahat sa likod ko. Iyan ang mayaman na hindi man lang makapagbigay ng barya sa nanay ng asawa niya, mukhang pera. Nakatayo si Dante sa malapit, umiinom ng San Miguel kasama ang mga tiyuhin niya at hindi man lang sinubukan na ipagtanggol ako. Tiniis ko ng isang oras bago ako umalis. 6 na buwan ang lumipas. Noong nasa 1 taon at kalahati na ang kasal namin, kumatok si Aling Belen sa pinto. Sa pagkakataong ito, may kasama siyang isang matikas na lalaking may dalang briefcase. Clara, ito si Mang Makoy, isang lisensyadong appraiser ng lupa. Pagmamatigas na anunsyo ng aking biyenan. Ia-appraise niya ang kondo na ito para sa kaso ng paghahati ng ari-arian. Anong kaso? Tiningnan ko si Dante, na nakatayo sa pasilyo, nakatingin sa sapatos niya. Magpa-file ako ng paghahati ng ari-arian. Clara, pinipilit mo akong gawin ito, pabulong niya. May karapatan ako sa kalahati dahil ako ang nagbabayad para sa kuryente at tubig dito. Lumayas kayo rito, kayong dalawa. Itinulak ko palabas ng pinto ang appraiser. Hindi ninyo i-appraise ang ari-arian ko. Magkikita tayo sa korte. Magkikita talaga tayo, sigaw ni Aling Belen mula sa hagdanan. Malapit na akong mabaliw. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako nagfa-file ng annulment. Sa kaibuturan ng puso ko, kumikislap ang isang tangang pag-asa na baka magising si Dante sa katotohanan na matatapos din ang kabaliwan na ito. Dumating ang Pebrero, malapit na ang ika-35 kaarawan ni Dante. Pinilit siya ni Aling Belen na ipilit na gawin ang handaan sa kondo namin para sa buong pamilya. Ayoko sa handaang ito, pero nakiusap si Dante sa akin nang may lungkot sa boses niya. Kaarawan ko naman. Gawin mo na ito para sa akin kahit ngayon lang. Baka bumalik na sa normal ang lahat. Bumigay ako. Baka pagkakataon na ito para magkaayos. Naggrocery ako ng marami sa SR. Naghanda ako ng lumpiang Shanghai, lechon belly, baked salmon, at kaldereta. Bumili ako ng mamahaling custom cake mula sa Bizu. Gusto kong maging perpekto ang lahat para pahalagahan ni Dante ang pagsisikap ko. Dumating si Aling Belen 2 oras bago ang mga bisita, kasama ang hindi maihiwalay na si Tita Babes. Nagsimula agad siyang utusan ako. Mali ang pwesto ng mga baso. Sino ang naglalagay ng salad sa dulo ng mesa? Anong klaseng cake ito? Dapat mocha cake ito mula sa Red Ribbon, hindi itong matigas na fondant. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko at nanahimik. Isang gabi lang ito. Tiisin mo, sabi ko sa sarili ko. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, dumating na ang mga bisita. Bumuyahe rin ang mga magulang ko mula sa lipa. Naramdaman agad ni General Ricardo ang mabigat na atmosfera. Pinanood niya habang inuutusan ni Aling Belen ang kanyang anak, habang nakatayo lang si Dante na may hawak na beer at walang ginagawa. Ayos lang ba ang lahat, Clara? Tahimik na tanong ng tatay ko, nakatayo sa tabi ko sa kusina. Opo, Papa. Kaya ko ito. Hindi siya mukhang kumbinsido, pero hindi na siya nag-usisa pa. Ang pamilya ni Dante ay nagbibigay sa akin ng masasamang tingin. Nagsimula ang tagayan, ang tawanan, at patuloy na umaagos ang beer at alak. Nakaupo si Aling Belen sa kabisera ng mesa, tulad ng reyna ng isang dinastiya. Nakaupo si Dante sa tabi niya. Nakaupo ako sa kabilang dulo kasama ng mga magulang ko. Pakiramdam ko ay estranghero ako sa sarili kong bahay. Nagsimula ang mga patamang pasaring. Ang manugang ko ay isang kayamanan. Malakas na sabi ni Tita Babes na nagsasalin ng alak para sa sarili. Ibinili niya ako ng bagong washing machine kahapon. Alam niyang sagrado ang paggalang sa mga nakakatanda. Hindi tulad ng ilan sa mga modernong babaeng nagtatrabaho sa opisina ngayon. Tiningnan ako ni Aling Belen ng may kasiyahan. Tama, Babes. May mga asawa kasing kinakamkam ang lahat para sa sarili nila. Walang kadamay-damay sa kapwa o utang na loob.
Ipinatong ng aking inang si Lorena ang kanyang kamay sa aking balikat. Biglang umayos ng upo ang general. Tumigas ang kanyang mukha. Pagkatapos, tumayo si Aling Belen bitbit ang kanyang baso. Gusto kong magbigay ng toast, anunsyo niya. Tumahimik ang lahat. Sa anak kong si Dante, inalay ko ang buong buhay ko sa iyo, anak. Nagpakahirap ako sa paglalabada at paglilinis para makapagtapos ka. Inaasahan ko iyon ngayon. Aalagaan niyo ako ng asawa mo sa aking katandaan. Dahil karapatan ko iyon, nagsimulang pumalakpak ang lahat. Nakaupo lang ako, hindi gumagalaw, hindi ako pumalakpak. Hindi ko itinaas ang baso ko. Pagkatapos ng toast, lumipat si Aling Belen sa upuan sa mismong tabi ko. Amoy mura siyang pabango at alak. Matatanda na tayo, Clara, tahimik siyang nagsalita. Pero sapat na ang lakas para marinig ng iba. Ayusin na natin ang isyu sa kondo dito, at ngayon din. Sa harap ng mga saksi, sabihin mo na sa lahat ngayon na ilalagay mo ito sa pangalan ng anak ko. At bukas pupunta tayo sa notaryo, at magkakaroon na ng kapayapaan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala akong nakita roon kundi purong kasakiman. Hindi ko ilalagay ang pangalan niya sa kondo ko. Hinding-hindi, ari-arian ko ito at mananatili itong ganoon. At simula ngayon, wala ka nang makukuha kahit isang barya sa akin. Tapos na ang buwan ng pangingikil ninyo. Naging kasing pula ng kamatis ang mukha ni Aling Belen. Dante, tumili siya ng ubod ng lakas. Tumigil ang musika. Naririnig mo ba ito? Ang asawa mo, sa mismong kaarawan mo at sa harap ng pamilya mo, ay tumatangging tulungan ang sarili mong ina. Tinatawanan niya ang mukha mo. Napatalon si Dante mula sa upuan niya. Namumula ang mukha niya. Makikita mo ang kabaliwan at ang epekto ng alak na nainom niya sa kanyang mga mata. Naglakad siya palapit sa akin at bigla akong nakaramdam ng takot. Totoo at matinding takot. Inatras ni General Macaraeg ang kanyang upuan, handang makialam pero binaliwala siya ni Dante. Huminto siya sa mismong harapan ko. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ilalagay mo ba kami sa titulo o hindi? Hindi. At hindi ko babayaran ang nanay mo. Hindi. Clara. Pananakot na ito. Punong-puno na ako rito. Natigilan ang mga bisita. Humakbang ang tatay ko, pero hinawakan ni Lorena ang manggas niya nang makita ang kakaibang pagbabago sa mukha ni Dante. Ikaw na makasarili. Walang pusong. Ungol ni Dante. Nagtrabaho na parang aso ang nanay ko buong buhay niya at hindi mo man lang siya mabigyan ng barya para sa gamot niya. Sakim ka sa pera. Dante, ipakita mo sa kanya kung sino ang masusunod. Sigaw ni Aling Belen mula sa likod niya. Wala siyang respeto sa iyo. Doon na may nangyari. Inabot ni Dante ang isang mabigat na ceramic na bandehado kung saan nakalagay ang natirang baked salmon sa ibabaw ng mesa. Bago pa ako makapag-react, buong lakas siyang umamba at inihampas ang gilid ng bandehado ng diretso sa aking ulo. Isang matunog na basag ang umalingaw-ngaw sa silid. Nagkadurog-durog ang bandehado. Nahulog ako mula sa upuan ko papunta sa sahig. Isang matalim na sakit ang bumaon sa aking bungo at naglaro ang mga maiitim na tuldok sa aking paningin. Naramdaman ko ang mainit na dugong bumabaha sa aking noo at pumapatak sa mata ko. Umuugong ang mga tainga ko. Ang kapal ng mukha mong bastusin ang nanay ko. Ikaw na walang utang na loob. Sigaw ni Dante. Nakatayo sa ibabaw ko habang nakakuyom ang mga kamao. May sumigaw. Ilang tita ang tumili, pero walang gumalaw para pigilan siya, maliban kay Aling Belen. Nagsimulang pumalakpak si Aling Belen. Tama lang iyan. Ganyan mo dapat tratuhin ang mga tulad niya. Natutuwa pa ang biyenan ko. Ang asawang matigas ang ulo ay kailangang turuan ng leksyon. Magaling anak. Noong panahon ko, alam ng asawang lalaki kung paano pasunurin ang asawa niya. Pagsang-ayon ni Tita Babes, nakahiga ako sa sahig. Tumutulo ang dugo sa kahoy na sahig. Kumikibot ang ulo ko sa sobrang sakit. Pero bigla kong naramdaman na nawala ang takot. Napalitan ito ng isang malamig at kristal na pagkakalmado. Perpekto at lubos na kalinawan ng pag-iisip. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Nakita ko ang asawa kong humihingal ng malalim. Ang galit na galit kong biyenan at ang mga bisitang nagpapanggap na parang walang malaking nangyari. At nakita ko ang tatay ko. Nakatayo si General Ricardo Macaraeg na nakakuyom ang mga kamao. Kasing puti ng yeso ang kanyang mukha at kasing lamig ng yelo ang kanyang mga mata. Humakbang siya palapit kay Dante, pero itinaas ko ang madugo kong kamay. Wag muna papa, tahimik kong sinabi. Ako muna. Dahan-dahan kong itinulak ang sarili ko mula sa sahig. Nadumihan ng dugo ang eleganteng damit ko. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ang kamay ko at tiningnan ang pulang mantsa
Naramdaman ang hiwa sa itaas ng kilay ko. Tiningnan ko si Dante ng diretso sa mga mata at nagsalita. Malakas at malinaw ang boses ko sa gitna ng lubos na katahimikan sa sala. Wala kang kaide-ideya sa kung ano ang pumasok sa isip mo para gawin iyan. Walang pag-iyak o panginginig sa boses ko. Nakakatakot ang pagkakalmado ko. Biglang namutla si Dante at napaatras. Tumigil sa pagpalakpak si Aling Belen. Kahit ang mga masasamang ugaling tita ay napaatras sa kani-kanilang upuan dahil sa eksaktong sandaling iyon, naintindihan ng lahat, hindi ako iiyak, hindi ako magmamakaawa. Brutal na nagbago ang mga patakaran ng laro. Tumalikod ako, naglakad papunta sa master bedroom, at ikinandado ang pinto. Narinig ko ang mga kinakabahang bulungan sa kabilang pader. Naku, hayaan niyo siya. Nagtampo lang iyan. Lilipas din iyan. Iiyak ng konti. At lalabas din, sabi ni Aling Belen. Pero nanginginig ang boses niya. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Naglakad ako papunta sa salamin sa banyo, isang malalim na sugat sa itaas ng aking kilay, matinding nagdurugo. Lumalaki ang pamamaga sa sentido ko bawat segundo. Nilabas ko ang telepono ko at kumuha ng 100 malinaw na litrato ng aking mukha at duguan kong dibdib mula sa iba't ibang anggulo. Perpektong pisikal na ebidensya. Pagkatapos, binuksan ko ang closet at naglabas ng isang duffel bag. Sistematiko kong inilagay ang mga dokumento, ID ko, marriage certificate namin, ang titulo ng kondo, ang laptop ko sa trabaho, mga charger, damit na panloob para sa ilang araw, isang flash drive na may mga backup, at ang 75,000 pisong cash na itinatago ko sa vault para sa mga emergency. Umupo ako sa gilid ng kama, diniin ang tuwalya sa nagdurugo kong ulo, at tumawag sa 911. 911. I-1001. Ano po ang emergency ninyo? Magandang gabi. Gusto kong i-report ang isang pag-atake ng asawa ko gamit ang isang nakamamatay na armas. Kailangan ko ng mga pulis at ambulansya. May sugat ako sa ulo at matindi ang pagdurugo. Kasing formal at walang emosyon ang boses ko na parang nag-order lang ako ng pizza. Ibinigay ko ang address sa Rockwell at ibinaba ang tawag. Sumunod, tinawagan ko si Ati. Vida, Sabado ng gabi iyon, pero sumagot ang abogado matapos ang ilang pagring. Attorney Vida, si Clara ito. Nag-consult ako sa inyo tungkol sa paghahati ng ari-arian. Oo, natatandaan ko. May nangyari ba? Inatake lang ako ng asawa ko sa harap ng mga saksi. Hinampas niya ng ceramic na bandehado ang ulo ko. May hiwa ako. Naitago ko ang mga ebidensya at tumawag na ako ng pulis at ambulansya. Kailangan ko ng agarang meeting bukas ng umaga. Tumigas na parang bakal ang boses ng abogado. Ginawa mo iyan ng perpekto. Pumunta ka sa ER at sa Lunes ng umaga ay magkikita tayo sa law firm. Huwag na huwag kang makikipagtalo sa mga pulis at huwag kang papayag sa anumang areglo. Ito ay pananakit sa ilalim ng VAUC. Siguraduhin mong itatago ng mga pulis ang basag na bandehado bilang ebidensya. Tinago ko ang telepono ko. May mga kinakabahang bulungan na nagmumula sa sala. Walang kumatok sa pinto ko, pero naramdaman kong nakatayo ang tatay ko mismo sa kabilang panig ng pader. Binabantayan niya ang pinto para walang makapasok. Hinihintay niya ang pagkakataon niya. 20 minuto ang lumipas. Tumunog ang intercom ng malakas at nanigas ang mga bisita. 2 nakaunipormeng pulis ang nakatayo sa may pinto. Ikaw ba ang tumawag ng patrol? Agad na tanong ng mas matandang pulis nang mapansin niya ang dugo pagkabukas ko ng pinto ng kwarto. Opo, tuloy po kayo. Napatalon si Dante sa sofa na parang napaso. Pulis? Clara? Ano ba itong ginagawa mo? Pambihira. Problema ito ng pamilya. Malamig ko siyang tiningnan. Nag-report ako ng krimen. Physical injuries sa ilalim ng VAUG. Sumugod pa harap si Aling Belen. Ikinukumpas ang mga kamay. Sir, nagsisinungaling siya. Hindi siya ginalaw ng Dante ko. Nahulog siya. Ginalit niya ang anak ko. Gusto niyang sirain ang handaan namin. Itinaas ng pulis ang kamay niya. Mrs., kumalma kayo kung hindi aarestuhin ko kayo dahil sa panggugulo sa investigasyon. Ma'am, lumingon siya sa akin. Ano ba talaga ang nangyari rito? Nang kalmado at detalyado, ipinaliwanag ko ang pananakot para sa pera, ang pagtanggi ko, ang pag-atake ng asawa ko gamit ang bandehado, at kung paano aktibong hinikayat ng biyenan ko ang karahasan. Itinuro ko ang mga duguang piraso ng basag na ceramic sa sahig. Nagsimulang magpanik ang mga bisita. Umiwas ng tingin ang mga tita. Bumubulong. Wala akong nakita. Masyadong malakas ang musika. Nakatingin ako sa bintana.
5 minuto ang lumipas. Dumating ang mga medic. Ginamot nila ako sa mismong lugar. Pinunan ng medic ang report. Hiwa sa itaas ng kilay. 3 sentimetro. Pamamaga sa bahagi ng sentido. Kailangan ng karagdagang pagsusuri sa ER. Pinaghihinala ang mild concussion. Kailangan mo talagang pumunta sa ospital mamayang gabi para sa buong mediko-legal para sa police report. Tagubilin ng medic. Habang nilalagyan ng makapal na benda ang ulo ko, isinusulat ng mga pulis ang kanilang incident report. Nanginginig si Dante na parang dahon. Nawala na ang galit niya at napalitan ito ng kaba. Sir, hindi ko sinasadya. Nagdilim ang paningin ko. Nakainom ako. Ginalit niya ako. Sinusubukan niyang pagnakawan ng nanay ko. Ipaliwanag mo iyan sa huwes. Matigas na pinutol siya ng pulis. Habang naghahandang umalis ang mga medic at pulis, pinapangaralan si Dante tungkol sa kahihinatnan ng ginawa niya. Nagsimulang tahimik na tumakas ang mga bisita palabas ng apartment. Sina Tita Babes, ang mga tita, at mga pinsan ay umalis na hindi man lang nagpaalam para lang maiwasang malagay sa listahan ng mga saksi. Ang mga taong natira na lang sa kondo ay ako, ang mga magulang ko, si Dante, si Aling Belen, at ang mga pulis na tinatapos ang mga tala nila, at doon kumilos ang tatay ko. Si General Ricardo Macaraeg ay naging ganap na tahimik buong oras na ito. Pinanood niyang saktan ng manugang niya ang anak niya, pumalakpak ang balae niya, gawin ng pulis ang trabaho nila, kinabisado niya ang bawat mukha at bawat salita. Ngayon, naglakad siya palapit kay Dante gamit ang mabilis at madiing hakbang ng isang militar. Ang tindig niya bilang general ay humihingi ng agarang paggalang. Kahit ang mga pulis ay automatikong umayos nang tumayo siya. Huminto siya sa harap ng takot na si Dante, hinaharangan ng daanan palabas. Kaya, ikaw ang may gawa nito, tama ba? Tahimik na tanong ng general, nakaturo sa duguan kong benda. Ibinuka ni Dante ang kanyang bibig. Pero isang nabulol na ngungoy lang ang lumabas. Ikaw, at ako, sabi ng general sa tonong hindi tatanggap ng anumang argumento. Lalabas tayo sa hallway. Kailangan nating mag-usap. Hinawakan niya si Dante sa batok, gamit ang kamay na kasing tibay ng bakal, at kinaladkad palabas ng pinto, isinasara ito ng malakas. Nagkatinginan ng mga pulis, pero biglang naging masyadong abala sa kanilang mga notepad. Tila napagdesisyonan nilang may karapatan ng ama ng biktima sa isang maikling pag-uusap sa ng abuso. Mula sa hagdanan, ay narinig ang tunog ng mabibigat at sunod-sunod na kalabog. 1, 2, 3, isang maikling at pigil na daing mula kay Dante. Patawad po, hindi na po mauulit. Umiyak ang asawa ko. Babayaran mo ang bawat patak ng dugo niya. Narinig ang kalmadong boses ng tatay ko. Isa pang malakas na kalabog. Si General Macaraeg ay naglingkod sa militar ng higit sa 30 taon. Alam niya eksakto kung paano saktan ng isang lalaki na sobrang sakit pero walang iiwanang permanenteng pinsala o malalaking pasa para sa medical exam. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Pumasok ang tatay ko, pinapagpag ang kanyang suit jacket. Walang kahit isang gasgas sa kanyang mga kamao. Gumapang papasok si Dante sa likod niya. Putok ang labi niya. Tumutulo ang dugo mula sa ilong niya. At nagsisimula ng mamaga ang isang mata niya. Hawak niya ang tadyang niya habang kinakaladkad ang isang binti. Umupo ka at manahimik, utos ng tatay ko. Bumagsak ang manugang niya sa isang upuan. Tahimik na humihikbi. Lumingon ang general kay Aling Belen. Ang babae ay naipit sa sulok ng sofa, naliligo sa malamig na pawis. Humakbang siya palapit, nakatayo sa ibabaw niya. Kinunsinti mo ang pag-atake sa anak ko. Kung lalapit ka pa kahit kailan sa anak ko, kung ite-text mo siya, o kung magpapakita ka sa trabaho niya, pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. May mga koneksyon ako sa militar, sa pulisya, at sa gobyerno. Gagawin kong isang buhay na impyerno ang buhay mo gamit ang ganap na legal na mga proseso. Naintindihan mo ba ako? Tumango ng mabilis si Aling Belen, nanginginig sa takot. Ngayon, kunin mo itong basurang ito at lumayas kayo sa bahay ng anak ko. Biglang tumayo si Aling Belen. Kinuha ang bag niya at tumakbo kay Dante. Tara na anak, tara na. Hindi tayo mananatili rito kasama ng mga mamatay tao na ito. Clara, umiyak si Dante. Paano ang mga gamit ko? Saan ako pupunta? Walang imik? Itinuro ko ang 3 malalaking itim na garbage bag na nakalagay na sa may pinto. Habang kinakausap ko ang mga pulis, ipinag-impake na ng nanay ko ang lahat ng damit niya, sapatos, at gamit sa loob ng wala pang 10 minuto. Lumayas kayo.
Bahay ko ito at sarili kong ari-arian bago pa tayo makasal. Wala kang karapatan dito. Kung babalik ka, tatawag ulit ako ng pulis. At sigurado akong matutuwa ang mga opisyal na ito na bumalik. Tiningnan ni Dante ang mga pulis na nagbigay ng mariing tango ng pagsang-ayon. Alam niyang talo na siya. Kinuha niya ang mga basurahan at pilay na lumabas sa pasilyo. Minamadali ng kanyang takot na nanay. Sumara ang pinto ng malakas. Bumagsak ako sa sofa. Agad akong niyakap ng nanay ko at hinaplos ng tatay ko ang buhok ko. Napakapangahas mo anak, sabi ng general na may pagmamalaki. Hindi ka nasira, lumaban ka na parang isang sundalo. Hindi ako umiyak, nakaramdam ako ng kawalan. Pero iyong uri ng kawalan kung saan nanggagaling ang hindi kapanipaniwalang lakas. Nagsisimula pa lang ang gyera at buong puso kong balak na manalo. Kinabukasan ng umaga, linggo, pumunta ako sa ER. Ang medical legal report na may pirma ng doktor ay opisyal na nagdokumento ng mga pinsalang dulot ng pag-atake. Hawak ang mga papeles. Pumunta ako para makipagkita kay attorney. Vida. Kumilos tayo agad, utos ng abogado. Bukas ng umaga, mag-file tayo ng annulment at legal separation batay sa pananakit at para protektahan ang ari-arian mo. Kasabay nito, mag-file tayo ng Temporary Protection Order o TPO sa ilalim ng VAUC. Pangatlo, mayroon ba kayong joint account ng lalaking iyon? Opo, isang savings account kung saan naglilipat kami ng pera para sa mga bill at grocery. Mayroon itong mga 100,000 piso. Ilipat mo agad ang lahat ng iyon sa private account mo at ipasara mo ito. Pera mo rin iyon. Ang huwes na ang maghahati niyan mamaya kung kinakailangan. Pero sa ngayon, puputulin natin ang access niya sa pondo. Lumabas ako ng opisina at inubos ang joint account. Isang oras ang lumipas, nagsimulang tumawag si Dante mula sa iba't ibang numero. Ninakaw mo ang pera ko. Magnanakaw ka. Ibalik mo sa akin ang pera kundi pupunta ako sa pulis. Sigaw niya sa voicemail ko. Nablock ko siya. Nang gabing iyon, nagpakita si Aling Belen sa labas ng building ko. Panay ang pindot sa intercom at sumisigaw. Ibigay niyo sa amin ang pera. Ikaw na. Sinira mo ang anak ko. Tumawag ako ng pulis. Binigyan ng patrol si Aling Belen ng babala para sa panggugulo at sinabihang sa susunod, aalis siyang nakaposas. Pagdating ng Lunes ng umaga, naisampa na sa korte ang kaso para sa annulment at legal separation, sinusuportahan ng matitibay na ebidensya, ang police report, ang ER documents, at ang mga litrato. Pagkaraan ng isang linggo, naglabas ang huwes ng Temporary Protection Order na legal na nagbabawal kay Dante na lumapit sa akin o sa tirahan ko ng mas mababa sa 300 talampakan. Pero hindi ito pinalampas ni Dante. Sinubukan niyang hintayin ako sa labas ng building ng opisina namin sa Makati. Sa bawat pagkakataon ay tumawag ako ng security at pulis. Matapos ang ikatlong paglabag niya sa restraining order, pinatawan ng huwes si Dante ng malaking multa at binalaan siyang makukulong siya dahil sa desperasyon. Nahanap ni Aling Belen ang numero ng nanay ko at tinawagan siyang umiiyak. Sinasalo ng anak mo ang buhay ng anak ko. Pinalayas niya siya sa kalsada. Ninakaw niya ang pera niya. Si Lorena, gamit ang kalmadong tono ng isang dating guro, ay sumagot, Belen, malupit na inatake ng anak mo ang anak ko, na masayang-masaya mong pinalakpakan. Kung tatawagan mo pa ako ulit, tutuparin ng asawa ko ang pangako niya. Paalam. At ibinaba niya ang linya. Nagdesisyon si Dante na lumaban para sa kondo. Naghain siya ng mosyon para sa paghahati ng conjugal property. Humihingi ng kabayaran para sa kalahati ng halaga ng kondo sa Rockwell. Sinabi niya na bilang asawa, nag-ambag siya sa kuryente at tubig, at sa makatuwid, ay namuhunan sa mga ari-arian nilang mag-asawa. Sa preliminary hearing, literal na dinurog siya ni Atty. Vida. Your Honor, ang ari-arian ay solong pagmamay-ari ng aking kliyente bilang paraphernal property na nakuha niya ng buo bago pa ang kasal. Wala ni isang ebidensya ang respondent na nagpatunay na gumawa siya ng anumang pag-aayos na nagpataas sa halaga ng ari-arian. Walang ipinagawang renovations sa panahon ng kanilang kasal. Ang mga bayarin sa kuryente at tubig ay simpleng gastusin sa pamumuhay lamang at ang mga bank statements ay nagpapakita na binayaran ng aking kliyente ang housing loan ng buo mula sa kanyang hiwalay na account. Sinuri ng huwes ang mga dokumento. Tiningnan si Dante ng may halatang awa at ibinasura ng buo ang mosyon niya. Nanatiling buo at walang bawas ang kondo ko. Nang umabot na sa sukdulan, pumunta si Aling Belen sa opisina ko. Pumasok siya sa lobby, sumisigaw,
Sinira mo ang anak ko. Dahil sa iyo, natutulog siya sa banig sa masikip kong bahay. Ibigay mo sa kanya ang nararapat. Hindi man lang ako lumabas ng opisina ko. Tumawag ako ng security na pisikal na kumaladkad sa sumisigaw na babae palabas ng building. Nagsampa ako ng kasong unjust vexation at harassment. Nakatanggap si Aling Belen ng opisyal na patawag sa presinto at formal na kinasuhan. 3 buwan ang lumipas. Nakatira si Dante kasama ang nanay niya sa maliit na apartment sa Project 4. Ayon sa mga chismis na nakarating sa akin, palagi silang nag-aaway. Sinisigawan siya ni Aling Belen araw-araw. Wala kang kwenta, sigaw niya. May mayaman kang babae na may magandang kondo sa Makati, at ngayon nag-aasal parang linta ka sa maliit kong pensyon sa SSS. Sa sobrang stress at lubog sa utang dahil sa mga bayarin sa abogado at multa, nagsimulang pumalpak si Dante sa trabaho. Palagi siyang late. Nagiging agresibo siya sa mga kliyente. Kalaunan ay natanggal siya sa trabaho dahil sa mismong kapabayaan niya. Nagsimula siyang lunurin ang kanyang sarili sa alak. Sa panahong iyon, unti-unting bumabalik sa normal ang buhay ko. Ang bahay ko ay naging isang ligtas na kuta muli. Nagpa-renovate ako ng kaunti. Iniba ko ang ayos ng mga gamit. Itinapon ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin kay Dante. Bumili ako ng bago at mamahaling sofa at nagsabit ng mga modernong art. Naramdaman kong binabawi ko ang kalayaan ko sa bawat bagong gamit. Sa huling pagdinig para sa annulment, sinuri ng huwes ang mga police report sa ilalim ng VAUG at ang TPO. Mabilis na napaboran ang kaso ko. Wala siyang nakuha kahit 1 sentimo. Isa na akong malayang babae. Pagkalipas ng 6 na buwan, na-promote ako bilang Vice President of Sales na may sweldong higit sa 500,000 piso kada buwan. Nagsimula na akong magplano na bumili ng pangalawang property bilang investment. Ipinagmamalaki ako ng labis ng aking mga magulang. Anak, sabi ng general sa isa sa mga pagbisita niya sa Maynila, napanalunan mo ang giyerang ito ng walang palya. Alam mo ang halaga mo. Sa kalaunan, umupa si Dante ng isang mura at lumang kwarto sa isang squatter area sa Caloocan, kumukuha ng mga raket na trabaho sa mga construction site at nagbabayad ng mga utang at paniningil niya. Naiwan mag-isa si Aling Belen sa apartment niya, nagrereklamo sa mga kapitbahay tungkol sa kanyang walang utang na loob na manugang, pero wala na sa mga kapitbahay niya ang nakikinig sa kanya. Alam na ng lahat ang katotohanan. Minsan, sa mga maiinit na gabi ng tag-araw, nakaupo ako sa balkonahe ng kondo ko sa Rockwell, umiinom ng isang baso ng paborito kong alak, tumitingin sa napakagandang tanawin ng Makati, at nakangiting nag-iisip. Nagawa ko ito. Naprotektahan ko ang sarili ko at kung ano ang akin. Hindi ko na kailanman hahayaang may kumontrol sa akin o kunin kung ano ang pinaghirapan kong buuin. Napanalunan ko ang giyerang ito at alam ko na kung sakaling kailanganin ko, kaya kong gawin ang kahit ano. Ganap na kahit ano para protektahan ang sarili ko.